Kasalukuyang isinasagawa ng Estados Unidos at Pilipinas ang taunang Joint Military Exercises na tinatawag na Balikatan, at kabilang sa mga lugar ng pagsasanay ngayong taon ang Basco, Batanes. Ang mga aktibidad nagsimula ngayong April at magtatagal hanggang May 9, 2025. Sa Basco, Batanes, nagtayo ang mga sundalong Pilipino at Amerikano ng forward fueling at rearming point sa mga pinakamalaking paliparan ng lalawigan. Layunin nitong pahusayin ang kakayahan ng mga magkabilang panig sa mabilisang operasyon sa mga isla malapit sa Taiwan. Noong nakaraang taon, nagsagawa na rin ang mga operasyon ang mga diver mula sa US Army at Philippine Navy upang alisin ang mga bato at hadlang sa Port of Basco bilang bahagi ng mga pagsasanay na salaknib at balikatan. Layunin nitong mapabuti ang kakayahan ng mga puwersa sa maritime operation and disaster response. Ang Batanes ay matatagpuan lamang ng humigit kumulang 150 kilometro mula sa Taiwan. Kaya't ito ay may mahalagang papel sa seguridad ng rehiyon. Bagamat tinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na direktang may kaugnayan ito sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, itinuturing ng mga eksperto ang lokasyon ng Batanes bilang estrahitikong punto para sa regional defense. Ang Balikatan 2025 ay nilakukan ng mga humigit kumulang 14,000 tropa mula sa US at Pilipinas, at maaaring lumahok din ang iba pang bansa gaya ng Australia, Japan at mga bansa sa Europa. Layunin ng mga pagsasanay na ito na palakasin ang interoperability ng mga puwersa, lalo na sa mga operasyong panghimpapawid at pandagat. Kabilang sa mga aktibidad ang paggamit ng mga advanced na sistema tulad ng Nemesis anti-ship missile at mga mid-range missile. Bagamat hindi tahasang tinutukoy na nakatuon laban sa anumang bansa, ang mga pagsasanay ay itinuturing na bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas at mga kaalyado nito sa harap ng mga hamon sa rehiyon, partikular na sa South China Sea at West Philippine Sea at mga karatig na lugar. May mga ulat na presensya ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos sa Mabulis Island at iba pang bahagi ng Batanes. Ngunit ang kumpirmasyon tungkol sa pagtatayo ng military base ng US at ng Pilipinas sa Mabulis Island ay kasalukuyang pinag-uusapan pa rin. Noong October 2023, inilunsad ng Armed Forces of the Philippines or AFP ang isang naval detachment sa Mabulis Island, ang pinakahilagang isla ng Pilipinas. Layunin nito na palakasin ang seguridad ng bansa sa harap ng mga banta sa maritime borders, lalo na sa Luzon Strait na malapit lamang sa Taiwan. Sa Balikatan 2024, unang beses na nag-deploy ang US Marine ng mga Maritime Domain Awareness Sensor sa Mabulis bilang bahagi ng pagsasanay sa pagtugon sa mga posibleng banta sa rehiyon upang ma-detect agad ang mga kahina-hinalang kilos ng mga Chinese vessels. May mga usapan at pahayag mula sa gobyerno ng Pilipinas at Estados Unidos tungkol sa pagtatayo ng permanenteng kampo militar ng US sa Mabulis o Batanes. Gayunpaman, may mga ulat na nagpapakita talaga ng interes ang US sa pagpopondo ng mga infrastruktura sa rehiyon,
tulad ng pagpapatayo ng civilian fort sa Batanes na maaaring gamitin sa panahon ng krisis. Ayon naman kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., layunin ng mga hakbang na ito na palakasin ang presensya ng AFP sa Batanes bilang bahagi ng estratehikong depensa ng ating bansa. Ang Batanes ay may mahalagang papel sa seguridad ng rehiyon dahil sa lokasyon nito na malapit sa Taiwan. Ang mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas at ng US na makaalyado ng ating bansa ay bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na tumugon sa posibleng banta sa teritoryo ng Pilipinas.